In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umalis. Ano pat, hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming pakay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 13 at sa paggunita kay San Jeronimo Emiliano, sa paggunita kay Santa Josefina Bakita Dalaga, at sa paggunita ni Mahal na Berheng Maria tuwing Sabado. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang malasakit ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga taong sumusunod sa kanya. Nakikita niya ang kanilang pagod at pangangailangan ng pahinga. Ngunit sa kabila nito, inunan niya pa rin ang pagtuturo at pagkalinga sa mga taong parang matupang walang pastol. Pagninilay natin sa panahon, tulad ng mga alagad, maraming mga pari, relihiyoso at laiko ang patuloy na naglilingkod sa kabila ng kanilang pagod. Marami ang nangangailangan ng suporta at pagpapalakas ng loob upang hindi sila panghinaan ng pananampalataya. Paano natin maipakita ang ating suporta sa mga lingkod ng simbahan? Ang mga tupang walang pastol sa kasalukuyang panahon. Sa ating lipunan, marami ang naliligaw ng landas. Hindi dahil sa kakulangan ng pananampalataya, kundi dahil sa kakulangan ng tamang paggabay. Maraming kabataan ang nahuhulog sa bisyo, maling impormasyon sa social media, at panlalamig sa pananampalataya. Paano natin sila matulungan sa muling paglapit sa Diyos? Magturo ng katotohanan. Sa mundo ngayon, laganap ang fake news, panlilinlang, at maling paniniwala tungkol sa simbahan.
ang pagiging mabuting pastol ay nangangahulugan din ng pagtuturo ng tamang pananampalataya tulad ng ginawa ni Jesus. Ano ang magagawa natin upang maprotektahan ang ating pananampalataya mula sa maling katuruan? Paano natin mabago ang ating mga pagkakamali? Pagninilay at panalangin. Tulad ni Jesus na naglaan ng oras para sa panalangin at pahinga. Kailangan nating palakasin ang ating espiritualidad upang mas maibahagi natin ito sa iba. Pakikinig sa mga kailangan ng iba. Huwag tayong magbulag-bulagan sa paghihirap ng iba. Maaari tayong maging instrumento ng awa at pagmamahal ng Diyos. Pagpapahalaga sa turo ng simbahan. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig sa mga aral ng simbahan, at pagsasabuhay nito ay makatulong sa atin upang hindi maligaw ng landas. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang awa at malasakit sa amin. Tulungan mo kaming maging tunay na pastol sa aming pamilya, kaibigan at pamayanan. Pagalingin mo ang may sakit, palakasin ang nanghihina, at ipakita mo sa amin ang tamang landas. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Katekismo ng Simbahang Katoliko. Catechism of the Catholic Church, number 754, 857 to 859, tungkol sa simbahan bilang kawan ng Diyos at misyon ng mga alagad. Evangelii Gaudium by Pope Francis, 2013, tungkol sa evangelisasyon sa makabagong panahon. Compendium of the Social Doctrine of the Church, gabay sa mga usaping panlipunan at moral sa ating panahon. Naway ang ating mga pagsisikap ay maging daan upang higit pang lumalim ang ating pananampalataya at pagmamalasakit sa iba. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!